Dear Lady Love TV. Saving My Man, Untold Story. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. 1.5 billion pesos. Iyon ang halagang mawawala sa budget ng university namin sa susunod na taon. Halata ang tensyon sa loob ng kwarto habang nag-uusap ang mga student council officials at leaders ng orgs tungkol sa mga nangyayari. Oo, nasanay na sila sa dagdag bawas ang budget kada taon, pero itong taon ay record holder. Saan kukunin ng university ang pera? Malamang sa malamang, susubukan nilang itaas ulit ang tuition fee. Pasado na daw sa committee, paliwanag ng student council president habang nakatayo sa harap ng mga tao nagsisiksikan sa kwarto. Hindi sila nakikinig sa atin kahit sa university president. Mas may pangangailangan pa daw ng mga pera bukod sa atin. Ang nakakainis, yung mga alumni natin sa kongreso, sila pa ang promotor ng CAT. Umasa pa kayong magbabago ang isip nila. Sigaw naman ang isa sa gitna ng bulungan ng mga tao. Hanggat gobyerno niya ang nakaupo, magiging ganyan ang policy at mas tabor ng kongreso. Senado, baka may chance pang mabago ang isip nila. At nagsimula na ang sisihan. Sinisi ng iba ang isang partido dahil di umepekto ang lobbying nila sa mga kongresista. Balik naman ang isa. Wala din naman daw ang kabilang partido para suportahan ng mga kakampi nila sa progressive bloc. So, anong plano natin? Mas lalo na nagkagulo sa kwarto. Kanya-kanyang diskarte ang gusto ng mga grupo. Rally, suguri ng kongreso. Yung iba gusto sa senado. Ang iba mas gusto mag-focus na lang sa final reading bago maipasa ang budget. Skeptical naman ang iba sa magiging tagumpay ng kung anumang aksyon. Tapos, biglang may sumigaw sa likuran ko. Lumapit si Jules sa whiteboard at pinakalma ang lahat. Tahimik muna kayo, okay? Hindi tayo nagkakasundo ng ganyan. Isa-isa niyan tinawag ang mga tao at nagsimula sa kanyang balak. Yung kasama group nasaan? Nagtaasan ng kamay ng mga members nito. Set kayo ng date ng rally. I-invite nyo lahat ng dean at faculty pati si president. Yung mga kakampi nating artista, singers, profs, kahit mga congressmen, i-convince ninyong sumama. Kontakin ninyo din lahat ng SUCs. Big Kiss Group, expert kayo sa legislative matters. We need you in the Senate. Padalhan nyo na lahat ng senators ng position papers. If needed, talk to them. Make sure invited tayo sa lahat ng budget hearings. Make noise in the media. Yung mga SC presidents nasan? Gawa na kayo ng statement. Mag-meeting lahat sa lahat ng colleges. Kailangan nilang malaman ng details. Nasaan yung student paper? Same the orgs. Spread the word. At sa oras na yon, bigla na lang natahimik ang lahat. At natulala sa kung paano iniayos ni Jules ang sitwasyon. Para bang lahat gusto niyang sundin. Kanya-kanyang trabaho muna ang lahat. Busy naman si Jules na makipag-usap sa kung sino-sino. Nakalimutan ko na kung anong oras na kami natapos. Hindi ko alam, ganun pa sila katensyonado kapag may ganitong sitwasyon. Masumanga ako kay Jules habang nakikita ko siyang nagtatrabaho. Kung ganun lang sana ang dedikasyon ng ibang student leaders. Mas lalo na mga estudyante, kung may matutulong lang sana ako. Kahit huwag ka nang sumama sa rally, pakiusap sa akin ni Jules. Hindi mo alam, baka magkagulo pa doon. Kahit doon na lang sana, may pakita ko ang suporta ko. Kahit hindi man ako sigurado sa magiging resulta ng gagawin namin. Hindi na lang ito para sa akin, kundi para sa ibang estudyanteng gaya ko. At para sa iba, at sa mga susunod pa na maaaring hindi makarating sa kolehiyo. Sa araw ng rally, nagdagsaan ng libo-libong estudyante at naglakad papunta sa Senado. Hindi ko na alam kung gaano kalayo narating namin. Hindi mo rin maramdaman sa lakas ng suporta ng mga kapwa estudyante, profs, mga politiko at leader ng mga NGO. Kahit sa mga pagkakataon lang na ito, lahat nagkaisa, lahat may pakialam. Walang pagbabago sa ilalim ng Pangulo. Edukasyon, karapatan ng mamamayan, budget cut sa SUCs, ibasura, palakas ng palakas ang hiyaw hanggang sa nakarating na kami sa aming destinasyon. Nakaabang na ang mga pulis at mga barikada sa amin. Pero mas nakahanda kami na ipagtanggol ang aming mga sarili. Sa tingin ko, nasa amin ang katwiran. Tumayo si Jules sa ibabaw ng isang van. Hinatak ang mikropono at nagsimulang magsalita. Lahat kami nakikinig. Kahit ang mga pinariritingan namin,
ng mensahe ay tila nagbibingi-bingihan lang. Nandito kami ngayon, hindi para manggulo o kaya magpapansin. Panimula ni Jules. Nandito kami dahil meron kaming balidong pananawagan. Hindi lang kami humihiling. Nandito kami upang ipaglaban ang aming karapatan sa edukasyon. Naghihiyawan at palakpakan ng mga lahat habang rinig na rinig siya ng madla. Sa isang sulok, sinusubukan ko namang kumuha ng litrato para sa school paper. O pwede ding ipakita ko mamaya kay Jules kung gaano siya kaastig ngayon. Sa university pa lamang namin, mahigit 1 bilyon na ang mawawala. At ibang SUCs, matatapesan ng kalahati. Ang iba mas malaki pa. Huwag niyo po kaming gawing tanga na wala di umanong budget cut. Simpleng numero lang to. Simpleng realidad. Hindi po kami nanlilimos dito. May dahilan po kami. Nakabisita na ba kayo sa isang SUC? Nakita niyo na ba kung gaano naghihirap ang mga estudyante sa sira-sirang classroom? Mga laboratory na kulang sa pasilidad. Na kahit kuryente at tubig, sisingilin sa amin dahil wala pang may panggastos ang eskwelahan. Akala ba namin pag-asa kami ng bayan? Mas nakakahiya pang isiping galing din sa mga pampublikong paaralan ang may pakana ng budget cut na to. Pero hindi ito issue na dati kayong nag-aaral sa SUCs. Issue ito sa paano pinapahalagahan ng pamahalang ito ang aming karapatan. Kung sa edukasyon pa nga lang, hindi na natin maasahan na maibibigay sa atin, paano pa kaya sa kalusugan, infrastruktura, mga pampublikong serbisyo? Akala namin boss namin kayo. Ano tong ginagawa nyo ngayon? Narito ang mga boss nyo. At bumalik na sa hiyawan at protesta ang mga kasama. Habang si Jules ay patuloy lang sa pamumuno sa kanila, maputol na mga litid namin. Wala kami pakialam. Basta mapakinggan lang kami ng mga mambabatas. Palubog na ang araw. Sa isang banda, binuksan umano ang gate. Isa sa mga senador ang lumabas upang makipagdialogo sa amin. Pero mukhang hindi magiging ayos ang lahat. Bumaba si Jules para mamuno sa pakikipag-usap sa kanya. Mukhang nakikinig naman siya, pero naiba ang ihip ng hangin. Biglang umingay ulit ang paligid. Nagkabutas sa mga kordon. Nagsitalunan ng mga rallyista sa mga fence at sinubukang makapasok sa Senado. Hindi na mapigilan ng mga pulis ang mga ito. Palapit sila ng palapit. Binasag ang mga pinto at bintana. Lahat gustong makapasok. Sirena ng mga pulis, batuta laban sa bato. Isang matinding usok ang bumalot sa paligid. Nagsimula ng kaguluhan at wala sa aming makapaghanda. Sa pagkalat ng tear gas ay unti-unti na kaming nahirapang huminga. Naluluha ang mga mata o kaya wala na halos makita. Sinubukan kong hanapin si Jules sa gitna ng gulo. Naandun siya sa isang sulok. Hapo, hindi makatayo, walang makita, hindi makahinga. Dali-dali ko siyang hinatak papalayo. Nag-aalala kung ayos pa siya. Tinulungan kami ng iba pa naming kasamahan. Sakay ng kotse. Nagmamadali kaming ilayo siya sa kaguluhan. Pero bigla kaming natigil na magsisigaw ang isang lalaki at hinampas ang bintana. Si Jules, ayos lang ba siya? Panay ang ubo ng lalaki habang sinusubukan kaming habulin. Natagalan ako bago ko siya maaninag. Si boss, anong ginagawa niya dito? Dalhin niyo siya sa ospital. Halata ang pag-aalala niya para kay Jules. O baka nag-aalala lang talaga siya sa sitwasyon naming lahat. Nawala na ang epekto ng tear gas sa amin sa pagdating namin sa ospital. Pero ang epekto ng gulo, iyon ang hindi namin masabi kung kailan matatapos. Wala sa planong ginawa ng mga kasama namin. Hindi ako sigurado kung nakatulong yun o baka mabulilyaso pa ang mga plano. At least, nakagawa kami ng isang malaking statement na, nasan ako? Nag-e-enjoy ka ata sa tear gas kanina. Okay ka na ba? Ang sakit ng mata ko. Pikit ka na lang muna. Bulong ko kay Jules. Lagi mo naman ako nakikita, hindi ba? Ito na siguro ang hinihintay kong racket. Nasabi ko na noon na may pera naman ako natatanggap mula kay boss. Kaso mas maigi na may pera akong sarili. Lalo na kapag may emergency. O kahit panggala lang naming barkada. Swerte ko kasi pasok sa schedule itong nakasulat sa advertisement. Hindi ko alam kung may talent pa talaga ako sa pagtuturo. Okay naman ako sa mga bata. Pero hindi ko lang talaga matansya yung ugali nila. Makulit. Kung minsan hindi makikooperate sa'yo. Naranasan ko na yan sa mga pinsan ko. Wala naman sigurong pagkakaiba. Makakaya ko naman siguro. Kahit hindi ko matandaan yung mga itinuro ng mga subjects ko dati.
Dali-dali akong lumapit sa payphone upang tawagan yung hotline na nakapaskil. Hi, Achiever. Good afternoon. Sagot sa akin ng babae sa kabilang linya. Hello po. Nalilito pa ako kung itutuloy ko pa ang pakikipag-usap sa kanya. Nakita ko po kasi yung ad nyo, naghahanap daw po kayo ng tutor. Mag-a-apply ka? Sige. Padala na lang ng requirements, 2 2x2 picture, resume, saka copy ng grades and current schedule. I guess you're still studying. Yes, ma'am. Saan po ulit yung office nyo? Ibinigay naman ng kausap ko yung mga detalye. Mukhang mabait naman siya. Pero sa dami ng ginagawa ko, mga ilang araw pa muna ang inantay ko bago tumuloy sa opisina nila. Matatanaw mo na agad iyon bago ka pa bumaba ng jeep. Maliit lang ang opisina, pero halata agad na may kinalaman sa mga bata ang negosyo nila. May mga paintings na makikita madalas sa mga preschools. Colorful yung bintana, gate, pati tarpaulin nila. Pero hindi pa rin talaga ako sigurado sa kung ano ang aasahan ko. Dali-dali kong binuksan yung glass door. Aba, wala atang tao. Ikaw ba si Mr. Ignacio? Tanong sa akin ng nerd na babae. Mga less than 25 lang siguro ang edad niya. Good afternoon. Ako si Teacher Mira. Ngumiti siya sa akin. Akalain mo yun, ang bata pa niya pero nakapagpatayo na siya ng sarili niyang negosyo. Siyempre, education ang natatapos niya. Tapos, naisipan niyang itayo yung center. Pagkatapos ng masters niya. Tapos ako, heto pa rin, hindi nakakagraduate. So, anong expertise mo? Actually, hindi ko rin po alam. First time ko lang po kasi. Hala, lagot. Pero kaya ko po sigurong math or science. Computer science po kasi yung course ko dati. Nabasa ko nga dito, you work na pala dati. Reaksyon niya habang tinitingnan yung resume ko. Kung alam lang niyang kalokohan lang ang pinaglalagay ko dyan. Good thing you returned to school na. Ngumiti ako. Don't worry, you will be trained naman on how things are done here. Basta you have the passion, mag-enjoy ka dito, okay? Ngumiti siya na parang nagpapahiwatig na tanggap na ako. Pero di muna ako agad sumabak sa trabaho. May mga aptitude test pa akong sinagutan saka observation at demo sa mga bata. Mukhang ayos naman sila. Halos lahat sa private nag-aaral. May preschool, elementary pati high school. May makukulit pero yung iba maayos na makisama sa'yo. Kumpara sa trabaho ko dati sa spa, hindi hamak na mas mababa yung sweldo dito. Pero ayos lang. At least tigal yung trabaho at malapit sa school. Saka mukhang masaya at maraming matututunan. Palubog na ang araw pero dagsa pa rin ang mga estudyanteng nagpapatutor sa amin. Iba-ibang account ang hinahawakan namin araw-araw. Tinitingnan namin yung mga homework, mga letters sa magulang, tumutulong sa projects o kaya ngayon, review para sa periodical test. Kaso sa dami ng dumarating, talagang kulang kami sa tao. Good afternoon, teacher. Bati sa kanya ng boss namin. Pati na rin ba ng kapwa tutor? Ewan ko kung bakit teacher tawag nila sa amin. Siguro dahil parang gano'n na rin ang ginagawa namin dito. O baka sign of respect. Teacher Zino? Siya pala si Teacher PJ. Matagal na namin siyang tutor dito. Ngumiti lang siya sa akin habang kumakaway ako sa kanya. Gabi na nang maubos yung mga estudyante. Pero hindi matapos yung araw. May mga nakaschedule pang ang kambal na darating mamayang 7 p.m. Kami na lang ang naiwan ni PJ habang hinihintay ang pagdating nila. Kayo nang bahala dito ha. Heto yung susi. Paiwan na lang kay Manong Guard paglabas ninyo. Iwan na lang kayo ng note kung may tumawag or anything. Mga ilang minuto pag alis niya, biglang nag-ring yung telepono. Teacher Gino, sorry kung late ako tumawag. We had emergency. Maybe next week na lang kami magpapatutor ulit. Uwian na. Anong sabi? Usisa ni PJ habang nakatingin sa akin. Hindi daw muna magpapatutor. Tara, parang tuwang-tuwa din siya. Excited lang din siguro umuwi gaya ko. Ligpit na tayo? Dahil kami na lang ang naiwan, kami na yung nag-ayos ng board at mga mesa. Pati mga laruan at librong nagkalat. Siya sa ibaba, ako naman umakyat sa kabilang room para maglinis. Salamat at natapos din. Nakakapagod kaya. Huli kong pinatay yung aircon para makapag-ready na kaming umalis. Teacher Gino, okay ka ba dyan? Sigaw ni PJ habang paakyat sa itaas. Okay, tara. Close na natin. Moment of silence. Isinara na PJ ang pinto ng classroom. Wait, bakit mo sinara? Sabi mo close, hindi ba? Bigla niya akong sinunggaban. Sabay nakaw ng halik sa akin. Ang bilis ng pangyayari. Sa pagpatay niya ng ilaw, noon naman nasindihan ang kapilyuhan namin. Hindi ko na maintindihan yung mga sumunod na nangyari.
Basta ang alam ko lang, hingal na hingal ako. Mas lalo na siya. Ahalain mo yun, kahit na mas bata siya at mukha talagang bata kaysa sa akin, ay nagawa niya maging ganun ka-aggressive. Nung una ko siyang makita, akala ko siya lang yung formal freshie sophomore na makulit at isip bata. Kung alam lang nila,